Magandang umaga, Pilipinas. Ito ang News Patrol. Simulan man ang nagtagtunan, pero kung sa ikulitan, nararanasan natin matinding pagha sa iba't pagkan ng bansa. Sa kabila ng mga proyektong government, bakit nila hindi pa rin ito natutulungan para nilitangi live mula sa isang nakitagong lugar? Victor, Gareth? Jessa Marcos, magandang araw. Kasalukuyan po akong nasa Barangay San Juan, isa sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng pagbaha. Kitang-kita po ang pagdurusa dito ng mga residente. Nakausap po natin si Aling Teresa. Teresa, ilang taon na po kayong nakakaranas ng ganito? Nako, iha, baka walang pagbabago. Kahit anong gawin namin, yung tubig pa kami sa sightseeing sa loob ng bahay. Nasanay lang din kami na may bagong ulan. Ang mga kanal, grabe na, baka siya po dami ang basura. Ang po ang nakalap kong impormasyon dito sa Barangay San Juan. Balik sa iyo, Jessa at Mark. Para bigyang linaw ang istorya kalalpas sa atin si Assistant Secretary Carlos Simolit ng DPWA. Ano po ang masasabi ko ng daig ng mga residente? Naiintindihan po natin ang kanilang sitwasyon. Ang mga proyektong ginagawa namin ay long-term solution. Hindi po ito minamadali. Problema po kasi ang urban planning at simple ang disiplina sa pagtatapon ng basura. Dr. Elena Reyes, Rizal Climatologist. May kinalaman po ba ang climate change sa paglala ng pagbaha? Opo, Marco. Base sa ating data, ang mga pagulan ngayon ay mas matindi at mas maikli. Natudulot ito ng matinding stress sa ating mga drainage at river system. Senator Lorenzo Mendoza, ano po ang pananaw niyo? Kailangan natin ang holistic approach, ang mga batas natin sa tamang paggamit ng lupa at seed management at solid waste management. Kailangan pang ipalakas at ipatupad, hindi lang ito trabaho ng gobyerno. Ramon Santos, ano po ang papel ng engineering sa paglutas ng problema sa pagbaha? Sa aming obserbasyon, malaga ang tamang disenyo ng drainage system at pagpanatili ng mga ito. Kailangan din ng mga community-based solution tulad ng mga rain gardens at permaculture movements. Sa malalim na issue